Yun po. Kamustahin ko lang po ulit yung sa online kung clear pa rin po ba yung audio po namin. Hello po. Pastor Robbie, clear. Clear naman po. Thank you po. Thank you po, sisters. open yung aking mic kasi nagka-travel kami. Kaya putol. Pero narinig ka namin. Thank you. Anniversary nga po pala ng anniversary Christmas party sa Australia, securing Christchurch. Kaya medyo busy sila, sisters. Ayan po. I think clear naman po. Yan po. Sige po. Good morning po sa lahat. Ganun din po sa mga kasama po natin sa online. Muli po, mapagpalang araw po sa ating pong lahat. Yung kasama naman po natin dito, rinig naman po ako sa likod. Malakas naman po yun. Yan po. Gusto ko pong magsimula since papalapit na po. No? Kaya let's say, nasa na po tayo, season na po tayo ng Christmas. No? And kapag po sinabing Christmas, it's a season po of giving. No? Kaya yung tanong ko po ay may kinalaman po doon. No? I want to start by asking you a question. Ano ang pinakamagandang regalo na natanggap mo sa buhay mo? Pwede niyo pong pag-isipan ng sandali. No? Maybe it was something valuable. No? Let's say, maybe it was something valuable. Magandang ano po yun. Magandang halimbawa po yun. Let's say, kapag naman po sa mga material things, bagong cellphone, or maybe a piece of jewelry, o baka naman ito po ay isang mas personal na gift, katulad ng isang handwritten letter, or maybe nakatanggap po tayo ng isang thoughtful surprise na puno ng effort, no? Galing sa mga tao na nagmamahal po sa atin. Pero alam niyo po ba na kahit po gaano kaganda o kamahal ang isang regalo, nawawala rin po yung value po nito over time. No? Yung cellphone naluluma, may mga gamit po na meron tayo, nasisira po ito kahit na bago lang po. No? Katulad po ng isang handwritten letter, no? Kahit po yung mga letter or even po yung mga memories, mga memorable or magagandang mga memories, no? Minsan ito po ay napapalitan po ng mga bagong experiences. No? But what if I told you this, no? That the best gift is not something po na mahahawakan po ng ating mga kamay, but something, or rather, someone you can hold in your heart. No? Na-experience na po ba natin yung feeling na kahit na wala po tayo natanggap na mamahaling regalo, special pa rin po yung araw na yun kasi kasama po natin yung mga taong mahahalaga po sa atin. No? Or yung time na merong mabigat tayong pinagdadaanan, no? Pero nagiging magaan po yung kabigatan po na yun dahil meron pong mga tao or there is someone na sumusuporta at kumbaga sila po yung source po ng comfort natin during that tough season. No? Yung po mga kapatid, yung power of presence. No? Kapag nandun po yung presence ng isang tao, let's say, no? Or someone, no? Na it is not dependent on the tangible things that you could receive. No? Kapag sinabi pong tangible, ito po yung mga nahahawakan po natin, no? Yung mga physical. Pero it is not dependent on those things, but just by having that someone's presence is already enough. No? No? Pero alam po natin, alam niyo po mga kapatid, no? Ganun pa man, walang kahit anumang presence dito po sa mundo ang maikukumpara po natin sa presensya po ng Diyos. Kaya basahin po natin sa atin pong reference verse sa Psalm 16 verse 11. Yan, ang sabi po rito, you make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Ito pong passage po na ito reminds us that God's presence is the most fulfilling gift that we could ever receive. Sa presensya po niya, ang sabi po rito, we find guidance, we found joy, and we also find eternal satisfaction po sa kanyang
presence. No? Kaya ngayong araw po, ang pag-uusapan po natin kung bakit His presence po is the best present. At paano po ba natin mararanasan yung fullness po nito sa ating pong mamumuhay. Kaya ang title po ng pag-uusapan po natin ngayon, especially during this season, no? Ang title po ay The Best Present is His Presence. No? Pwede po ba natin ulitin? The best present is His presence. Balikan po natin yung reference verse po natin kanina. Yan po. Yung unang part po ng passage po na ito, no? Ang sabi po rito, "You make known to me the path of life." No? Quick background lang po, no? As we all know, ang nagsulat po ng Psalm ay si Haring David po, no? Or si King David. No? So, itong first part of the verse po dito, sabi po dito, "You make known to me the path of life." So, ano po ba yung meron po sa life po natin? Bakit po nasabing, "You make known to me the path of life"? Because yung life po natin ito po ay puno-puno po ng mga uncertainties. No? Ang dami po nating mga tanong. No? Pwede po nating matanong yung ano ba ang dapat kong gawin ko sa buhay? Ano kaya yung tamang desisyon para sa pamilya ko, sa career ko, o kaya sa mga studies ko? O kaya naman, paano ko kaya malalaman yung tunay na purpose ko? No? Ilan lang po yung sa mga questions na matatanong po natin, especially sa buhay po natin ngayon, at especially dito po sa mundo. No? Pero yung good news po ay ito po. No? Yung good news is that God is our guide. No? Yung guide po natin ay yung ating Diyos. No? Hindi po niya tayo iiwan sa kawalan. No? He makes known to us the path of life. No? Kaya, kung babasahin nga po natin sa Proverbs chapter 3 verses 5 to 6, ang sabi po rito, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding." Sabi rin po dito, "In all your ways submit to Him and He will make your paths straight." So, meaning to say, kapag sinabi po natin that we trust God or that we trust the Lord with all your heart, ibig sabihin po nito, buong puso po natin na inilalagay yung tiwala po natin sa Diyos. At hindi lamang po ito partial o bahagya o medyo nagtitiwala lamang po tayo sa Kanya. Kapag sinabi po natin trust in the Lord with all your heart, it means putting complete confidence in His wisdom, in His love, and in His power. Na kahit nasa kabila po ng pinagdadaanan po natin na mahirap o walang kasiguruhan, yung mga uncertainties po sa life, no? We are reminded na makakaasa po tayo sa Diyos. No? Na makakaasa po tayo sa Diyos. At pangalawa po, nabanggit rin po dito, lean not on your own understanding. Kasi yung understanding po ng tao, ito po ay limitado lang, no? At hindi po ito perfect. No? That's why itong passage po na ito, isang magandang reminder po at isang magandang encouragement po sapagkat itong passage po nito encourages us believers na wag lamang po tayo umasa sa ating pong sariling wisdom but to seek God's perspective and wisdom. And sa latter part po ng passage po na ito, in all our ways we shall submit to Him. No? Ibig sabihin, pinagkakatiwala po natin lahat sa Kanya. Lahat po ng mga decisions natin, yung mga plano po natin, yung mga relationships po natin, and even po yung mga struggles po natin. So, in other words, it's about recognizing His sovereignty and seeking His guidance. Hindi lamang po sa isang certain period of time, pero araw-araw. No? And finally, when we trust God, it means, ibig sabihin po nito, we honor Him. No? We honor Him in our lives. And by doing so, He promises to guide us. No? Andun po yung promise na i-guide po tayo ng Lord. No? Simply, this passage po is a reminder to place God at the center po of our lives. No? Kapag po tayo ay humaharap o kumakaharap ng mga uncertainties, ng mga challenges, or mga difficult decisions po, it encourages us believers to seek and to rely on God's wisdom rather than yung sarili po nating kakayahan. At bilang resulta po, ito po ay nagbibigay po sa atin ng confidence at makakaasa po tayo na dinadala po tayo ng Lord sa right path, no? Nakaloob po niya para po sa atin. Amen po ba? Amen. So, yan. At in relation po doon, makikita po natin na God does not only give directions, He is the way Himself. No? Ang Diyos po ay hindi lamang po nagbibigay ng direksyon. Siya po mismo yung daan. No?
Ang sabi po ng Panginoong Jesus, kung babasahin po natin sa John chapter 14 verse 6. Ang sabi po dito, I am the way, the truth, and the life. No? So, ibig sabihin po na this guidance po is not just for our daily decisions, but it also leads us to salvation. No? Yung salvation po, ito po yung ultimate path of life. No? Jesus came to give us eternal life. No? So, hindi lang po ito tungkol sa maliliit na decision po natin araw-araw, yung paghingi po natin ng direction po sa Diyos. No? Hindi lamang po ito tungkol po sa mga maliliit na mga decisions na ginagawa po natin araw-araw. This is about the bigger purpose of our lives. Ito po yung path of life that God is showing us that leads to salvation. This is a path that Jesus Himself laid out for us, for all of us, no? For you and me. No? It is not just about living a good life here on earth, or para magkaroon po tayo ng comfortable life here on earth. Kapag alam po natin na may nagdadirect po ng mga paths po natin, it is about living forever with God. No? Sapagkat yung path of life po na binibigay po ng Diyos ay patungo po sa buhay po na walang hanggan. At yun po yung salvation, no? Na matatanggap po natin mula sa Kanya. At sinabi rin po ng Panginoong Jesus sa latter part of this verse that no one comes to the Father except through me. No? So, maliwanag rin po na sinabi rito na walang makakapunta sa Diyos Ama kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesus. No? So, meaning to say, He is the only way. No? He is the mediator o tagapamagitan sa Tagalog po. No? So, Jesus came to earth. Siya po ay namuhay ng buhay na hindi makasalanan. Siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo upang pagbayaran po yung kasalanan po ng sangkatauhan. His resurrection defeated death. At ito po yung naging paraan, no? His death made it possible for people to have a restored relationship with God. And through Jesus, yung mga believers po, lahat mo namang sasampalataya sa Kanya, they are justified. No? They are declared righteous o ginawang matuwid upang tayo po ay makalapit sa Diyos. No? At matuwid, at tayo po ay maging matuwid sa mata at sa harapan po ng Diyos Ama. So, ang sinasabi lang po nito that the ultimate path of life, which is salvation, is exclusive only to those who believe in Jesus. So, yung sinasabi po ng Panginoong Jesus dito, He is making a definitive statement that salvation and access to God the Father are only possible through Him. This means that no other path, whether through good works, religious rituals, or other beliefs, can bridge the gap between sinful humanity and a holy God. Only through placing our faith in Jesus, we can experience the path that God has set for us. Kaya po, church, no, ang challenge po sa atin, are we allowing God to lead us? Baka naman po tayo po ang nagpipilit na mag-control ng buhay po natin. One of the best ways we can show humility and submission to God is to spend time in prayer. Ito po yung pinaka-best way po that we can connect to God. To spend time in prayer and in His Word. Because when we walk according to God's ways, dito po tayo nakakahanap at dito po natin natatagpuan yung purpose. Yung purpose po natin, this is also where we find peace. At higit sa lahat, dito po natin matatagpuan ang salvation or kaligtasan mula po sa Panginoon Jesus. Amen po. Pangalawa po, yung second part naman po ng reference verse po natin, yung una po, you make known to me the path of life. No? So, yung path of life po na yun ay hindi lang po yung path of life po natin dito po sa mundo. No? Hindi lang po tayo nag-seek ng guidance para sa life po natin here on earth, but the path of life na binibigay po ng Diyos ay hindi lang po yung sa physical, but rather yung life eternal, yung salvation po. So, pangalawa po, in your presence there is fullness of joy. Ito po yung second part of our reference verse. So, I want all of us to think about this. Have you ever experienced a moment po, or meron na po ba tayong na-experience na isang moment na pure happiness yung naramdaman po natin? Yung parang walang kulang at lahat po ng mga bagay ay maayos. Meron po for sure, meron po tayong paniguradong naranasan po na ganong moment or experience po sa life po natin. Maybe a memorable day or a special occasion. But usually, ito pong happiness po na ito is temporary or panandalian lang. Pero, the joy that God gives us is different. It is a joy that lasts. Ito po yung kagalakan na tumatagal at hindi nawawala. Kaya,
nasabi po ni Haring David dito that in God's presence there is fullness of joy. No? Kapag sinabi pong fullness, ibig sabihin ito po yung kind of joy na buo, ito po yung kind of joy na tumatagal, no? At hindi po nawawala. At hindi po siya nakadepende sa sitwasyon po natin na masaya lang tayo kapag merong masayang pangyayari sa buhay po natin, ay doon pa lamang po tayo makaka-experience ng kagalakan or ng joy. No? Actually, no, everything in this world ay madali pong maglaho. No? But the joy in God's presence doesn't fade away. Tandaan po natin. Hindi po nag-fade yung joy kapag nandiyan po yung presensya po ng Diyos. No? And the Bible tells us the true joy is found in God's presence. Hindi po ito nakadepende po sa ating mga circumstances. Pwede kang maging masaya kahit nasa gitna po tayo ng problema. No? Isang magandang example po nito, kung i-recall nga po natin sila Paul and Silas. No? Kahit sila po ay nasa bilangguan or sa prison, pero sa kabila po ng sitwasyon kung nasaan po sila, ay nagawa pa rin po nilang manalangin at kumanta ng papuri sa Diyos. No? Kung babasahin nga po natin sa Acts chapter 16 verse 25, ito po yung time na nakulong po si Paul at si Silas. No? About midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. So, ang sabi po dito, no? Kahit na nakakulong po sila, they were praying and singing hymns to God. No? So, actually, yung dahilan po kung ba't po sila nakulong ay dahil nagpapahayag po sila ng salita ng Diyos. No? Pero sa kabila po nun, marami po silang dahilan para magreklamo dahil po sa sitwasyon po nila. Pero ano po yung ginawa po nila dito? No? They were praying and singing hymns to God in the middle of the night. And the reason why is because God was with them. Kasama po nila yung Diyos. At yung joy po na meron po sila ay nanggagaling po sa presence po ng Diyos sa buhay po nila. And actually, mga kapatid, no, yung joy po na ito, hindi po natin mapipilit o mapi-fake yung joy. No? Ang joy po, kung maaalala nga po natin at ayon nga po sa salita po ng Diyos, ang joy po ito po ay isa sa mga fruit of the Spirit. No? At ito po ay natural na bunga ng isang buhay na malapit sa Diyos. No? Amen po. And another example po is when David was praying to God, no? Asking Him to restore the joy of God's salvation in his life. Kung mabasahin po natin sa Psalm 51 verse 12, ito po yung prayer ni David. No? Ang sabi po niya, restore to me the joy of your salvation. No? Ano po sa tingin natin ang ibig sabihin po ng joy of your salvation? Ang salvation po ba, ito po ba ay isang good or bad gift? Ito po ay good gift, no? Ito po ay good, right? So, ibig sabihin po, ito po ay makakapagbigay po ng joy po sa atin. Naalala po ba natin yung unang beses na tinanggap po natin ng Panginoong Yesus sa buhay po natin? That's also the time po na nagkaroon po tayo ng salvation or ng kaligtasan. And ako po, I also remember the feeling of unexplained joy. No? Ito, nung mula po nung tinanggap ko po ang Panginoong Jesus, meron pong unexplained joy na naramdaman ko during that time. Yung mga worries ko po sa isip ko, as if ito po ay nawala. No? Kumbaga parang napalitan po ito ng kagalakan. No? At the same time, mula po nung time po na yon, it also caused me and urged me to speak more about it and share the gift of salvation with the people na important po sa atin by sharing the Word of God to them. And now, after realizing that, I think I now understand kung ano po ibig sabihin po dito ni King David, na restore to me the joy of your salvation. Alam niyo po, no, as time passes by, no, especially kapag napapalayo po tayo sa Diyos, unti-unti pong nawawala at nauubos, no, yung joy inside our heart. No, at napapalitan po ito ng guilt and shame dahil po sa kasalanan. From time to time, no, kahit na bilang isang mananampalataya, tayo po ay nagkakamali at nakakagawa po ng kasalanan at tayo po ay nagkukulang po sa Diyos. No? Pero, yung relationship po natin with sin changed when the Holy Spirit entered our lives. No? Mapapansin po natin yung attitude po natin towards sin. Mapapansin po natin na every time na nakakagawa po tayo ng kasalanan, we feel a sense of guilt. No? Mararamdaman po natin na we already despise sin. We hate sin.
And kapag tuwing nagkakamali po tayo, ang nagiging response po natin, lumalapit po tayo sa Diyos at pinapanalangin po natin sa Kanya to remove that sinful habit from us na dati ay baliwala lang po sa atin kapag tayo po ay nagkakasama. And I believe David is a best example of the realistic Christian po ngayong panahon po ngayon. Hindi po perfect, pero umaasa at nagtitiwala sa Diyos. Meron po makakapagsabi dito na perfect po sila at wala, hindi po nakakagawa ng kasalanan. Wala po, di ba? Kaya po mga kapatid, no? Nawa ang bawat isa po sa atin, may we also have the same prayer, just like David. To ask God to restore to us the joy of His salvation. To ask God to constantly restore the joy of His salvation sa buhay po natin. And may we have the same heart that longs for renewal. May we have the same heart that longs for repentance and forgiveness and dependence of God. Because the ultimate source of joy po comes from knowing na tayo po ay ligtas sa ating pong mga sarili. Ito po yung kind of confidence na nagbubunga po ng kagalakan. Na alam po natin sa sarili po natin na tayo po ay ligtas dahil po sa Panginoon Jesus. At yung joy po na ito, yung joy of salvation po na ito is permanent. No matter what happens in life. Ito po ay permanent, hindi po ito nawawala po sa atin. At yung joy of salvation, ito po yung knowing that God is with us and that we are saved. No? Ito po yung deepest joy that we can ever experience. No? Amen po. Amen. And lastly, yung third part po ng reference verse po natin, yan po. Balikan po natin sa umpisa. You make known to me the path of life. Yung po yung unang part. In your presence, there is fullness of joy. Matatagpuan po natin yung kagalakan sa presensya po ng Diyos. And lastly, at your right hand are pleasures forever. Finally, yung sabi po rito, no? Sa kanang kamay daw po ng Diyos are pleasures forevermore. This part reminds us of the eternal satisfaction that only God can give. Sa mundo po, no, kahit na anong ganda po ng bagay o ng isang tagumpay, ito po ay may hangganan. No? But with God, there is an eternal reward. No? Life everlasting in His presence. Ano po ibig sabihin po nito? It means that God's presence offers us eternal satisfaction. In a world where everything is temporary, where wealth, yung fame or success, or earthly pleasures can easily fade away, God offers us something that never ends. Ito po yung kanyang presence. It is His presence. Ang isang halimbawa po dito is think about the promise of heaven. Sa Revelation 21 verse 4, ang sabi po dito, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain. So ito po yung promise po ng heaven. No? That's the kind of eternal pleasure that we look forward to kapag tayo po ay nasa Kanya. Heaven is a place of eternal peace and joy where we will experience God's presence forever. The pleasures at God's right hand, hindi lamang po ito tungkol sa mga physical na mga pleasures. No? They are spiritual. No? They are spiritual pleasures. The pleasures of being with God, experiencing His love, His grace, and knowing Him fully are the greatest pleasures po that we can have. And the greatest part of eternity is being with God. And that's the ultimate pleasure po, to live in the fullness of His presence forever. At yung key po dun sa eternal joy po na yun is salvation. That is salvation. Kaya po, church, no, yung tanong po sa atin, are we focusing on the things that really matter? As we live our lives, we need to remember that the things of this world will pass away. But the eternal pleasures in God's presence will last forever. Amen po. Amen. As we end, let's go back po sa atin itong pinaka-main point. No? That the best present is God's presence. No? Sapagkat sa presensya po ng ating Panginoon, ng ating Diyos, tayo po ay makakahanap po ng guidance on the path of life leading to salvation. Pangalawa po, in His presence, we also find fullness of joy that only comes from knowing that we are saved. And lastly, in His presence, we also find eternal pleasures in the presence of God forever. At ito po yung challenge po sa atin. If you haven't experienced the presence of God in your life, maybe today is the perfect time to invite Him in. Maybe ngayon na po yung tamang panahon para
imbitahan po natin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Ang sabi nga po niya sa James chapter 4 verse 8, draw near to God and He will draw near to you. So kung tayo po ay ready na po to receive the gift of salvation, simply come before Him in faith. No? Admit po natin, aminin po natin na kailangan po natin siya at tanggapin po natin ang Panginoong Jesus bilang ating pong personal na tagapagligtas. At para naman po sa mga kilala na po siya, for those who already know Him, yung challenge po sa atin pong mga mananampalataya is to stay in His presence every day. Honestly, mahirap po yun. Mahirap pong gawin yun sa ating pong sariling kakayahan. Pero ito po ay posible sa pamamagitan po ng Panginoon Jesus. We can remain in God's presence through prayer, through worship, and living according to God's Word. And as we close today, I want to remind each and one of you that the best gift that we can ever receive is not something na nakabalot po sa gift wrapper at meron pong nakataling ribbon, but something far greater. Ito po yung presence of God sa ating pong mga buhay. At sa mundo pong ito, na punong-puno po ng pagbabago, kung saan yung mga material na bagay ay nauurong at yung kasiyahan po ay pansamantala, ang presensya po ng Diyos ang tanging bagay po na hindi po nagbabago. Siya po yung ating gabay, siya po ang ating kasiyahan na walang hanggan, at siya po ang nagbibigay ng kaligayahan sa buhay po na walang katapusan. But most importantly, yung kanyang presence po brings us salvation. Jesus Christ, through His sacrifice on the cross, opened the way for us to be in God's presence forever. Kaya po, masasabi po natin that salvation is the greatest gift of all. And no matter po where you are in life, no matter what you have done or where you have been, God's invitation to come into His presence is open po para po sa ating pong lahat. Kaya po, let me ask you, have you received this precious gift of salvation? Have you opened your heart to His presence? If not, today is the day. And if yes, patuloy po natin tanggapin itong araw-araw at patuloy po natin tanggapin ng Panginoon at i-invite po siya sa buhay po natin every day. Nandyan po yung Diyos ngayon na naghihintay po na yakapin po tayo. Every time na we stray away, lagi lang po siyang ready to embrace us at i-welcome po tayo pabalik. Ang dapat lamang po natin gawin ay manampalataya po sa Panginoong Jesus at tanggapin po yung kanyang love, yung kanyang forgiveness, yung kanyang grace. Ito po yung gift of eternal life, the gift of peace, and the gift of being forever in His presence. Kaya tayo pong lahat ay magpuri, magpasalamat for the best present that we could ever receive, His presence and the salvation that He offers sa ating pong lahat. Maraming salamat po sa pakikinig at pagpalain po tayong lahat. Amen. Amen.